Uong Mayo sa aming local dialect. Uong, ibig sabihin po ay kabuti. At Mayo, ibig sabihin naman po ay month of May. Dahil ito yung kabuti na lumalabas lamang sa unang ulan ng Mayo. Makikita mo sila sa mga taniman ng munggo, pakwan, mais at palayan. Yung mga pinag-anihan, nagkalat lang. At isa nga ito sa pinakamasarap sa bawan. Dahil tag-ulan, mabisang pampainit ng katawan. Pero hindi katulad na nakukuha sa saging at dayami na halos umaabot na ng hanggang palad yung laki. Eto, hanggang ganto na lang, maliliit. Pero madali lang na makaipon dahil pag tumubo, tabi-tabi. Magmula nga po na makapagtrabaho sa syudad at hanggang malipat dito sa Thailand, kaya hindi ko na din maalala yung huli ko pa itong natikman. Sa mga katulad ko na laking bukid, pamilyar sila dyan. Pa-comment naman po below kung ano naman ang tawag nyo dito. Pero yung mga laking syudad or bagong henerasyon ngayon, malamang hindi na nila kilala ang Uong Mayo. At pagkatapos ko itong malinisan, isinabay ko na din ang paghuhugas sa nakuha ko naman talbos ng ampalaya. Dahil sa pagkakaalala ko noon, ito yung sunod naming hinahanap sa daan on the way home. Dahil sila talaga ang tinakda ng tadhana. Hindi katulad nyo, pinagtagpo pero hindi tinadhana. Nagpakulo lang ako ng tubig na may pampaalat na bagoong at madaming luya para maglasan sa labat. Dito ko nalulutuin sa palayok para mas manuot ang lasa. At dahil nga pagkaing bukid, sinamahan ko na din ito ng pritong gurami. At dahil magandang pagkakitaan, kaya pinaparami na din po nila yan dito sa bansang Thailand. At yung sukat, ang lalaki. Pagkakulo, nilagay ko lang yung kabuti. Wala na masyadong pampalasa dahil mayroon itong katangian na kayang pasarapin ang sarili nitong sabaw. At panghuli, yung talbos naman ng ampalaya. Madampian lang yan ng mainit na sabaw, ayos na. Saka ko lang agad ito hinango at inayos ko naman itong aking lamesa. Go! Kapag ganito ang ulam, tagilid pati ang bahaw. At pinigaan ko na din ng kalamansi with chili, yung bagoong na aking sausawan at sibuyas pang dagdag gana. At saka lang ako yumuko upang magpasalamat sa Diyos upang sa ganun mabasbasan ang biyaya na nasa aking harapan at magsilbing lakas sa aking pangatawan. At ito nga po yung aking mumunting handog ng mga pagkain bukid kung aking tawagin. At kung nagustuhan mo din, baka naman po pwede maglambing, palike, comment at share na din. Daan na ho kayo, padala na lang ng kanin para hindi tayo mabitin. Dito nga natin umpisan sa kabuti at saka yung talbos ng ampalaya. Napakalasa. Ang sarap po ng kombinasyon ng pait at saka yung lasa ng sabaw sa bibig. Amoy na amoy ko yung bukid. Saka yung mantika po ng isda, yung gurami na nilagay natin, nakatulong yung lasa. At ito po yung panulak ko mamaya buko, tatabi ko muna para makakinos ako dito maayos. Pag masama ang yung pakiramdam at ganito sabaw yung mga mahihigop po, babangon ka sa sabaw. Ito yung bagoong, andyan na din yung sibuyas, kalamansi. Sabi nga niya, pag yung bagoong daw, ang palaya at saka kalamansi, pumapait. Pero pag nasanay ka na, ayos na lang yan. Kaya nga humay ang palaya kasi yung hinahanap yung pait, diba? Yun. Makikita niyo yung laman ng gurami, yung kapal. Oh my, uy! Ayun. Bago na pahamalamigan. Makita nyo, may klug po. Laki.
Malimit ako sa mga kabuti. Nakikita na sa mga upload ko. Pero ibang iba yung lasa nito. Gawa nga ho sa natural. Hindi siya basta pinapalaki. Kaya ang lasa. Quality. Diyan ko na humula. Tatapusin ng video mga kanal. At ihihimayin ko na mabuti itong guhami. Matigas ang tinig nito, baka naman madali ako sa lalamunan. Kaya dadandahanin ko.